Ngayon po ay talakayin po natin ang isang katanungan po ng ating pong nanonood sa atin. Ito po, ano po ba ang pwedeng inumin sa heart problem ko? Tapos meron din po akong diabetes, meron po akong stage 3 kidney disease, meron din po akong GERD at hypothyroidism. Lahat po yan, sabi ng doktor, meron din daw po akong hiatal hernia. Lagi po akong hindi nadudumi. Minsan, 4 days, na di po ako dumudumi kahit po maraming gulay na akong kinakain at umiinom din po ako ng lactose. Ano po kaya ang pinakamahusay sa constipation ko? Dami na po akong iniinom pero di effective. Meron na ring Metamucil, at saka po, may colon cleanse din po din ako. Pero sinasabayan ko din ang suppository sa puwet. So, problema pa rin, di siya makadumi. Ngayon, mahalaga na ingatan mo yung iniinom mo, yung kinakain mo, kasi nga meron kang multiple health condition. Narito ilang payo na maaring makatulong sa iyong constipation, ngunit dapat magpa-check up ka muna sa iyong doktor bago subukin na naman bagong gamot or supplement. Sa inyo pong mga nanonood sa akin, para madami ang inyong matutuhan, pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo din po yung bell para updated kayo sa aking health topics. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-click lang po yung follow, like, and share. Ngayon, sa katanungan mo tungkol sa constipation, ito po ay uminom ka ng sapat na tubig araw-araw. Ang kakulangan po ng tubig ay magpapalala sa constipation mo. Kailangan ng sapat na tubig, makakatulong itong palambutin ang dumi mo para mas madali mo itong mailabas. Pangalawa, yung fiber. Yung fiber sa yung diet, dahan-dahan mong yung pag-take nito kasi pag marami kang fiber, pwede kang mag-bloated. Ang mga pagkain mayaman sa fiber tulad ng Quaker Oats, mga whole grain, mga prunes, flaxseed, yan po ay maaring makatulong. Ang pagdagdag po ng fiber sa dieta ay mahalagang hakbang para maibsan ang constipation mo. Pero mahalagang gawin mo, dahan-dahan ang pagkain mo ng gulay para maiwasan na kabagang ka at magkaroon ka ng discomfort. Ang mga pagkain mayaman sa fiber, yung oatmeal, isang masustansyang almusal yan, mayaman sa fiber. Pwede mo rin kumain ka ng prutas o mani para masarap at masustansya yung pagkain mo. Mga whole grain, tulad ng brown rice, at saka mga whole wheat, mataas ang fiber yan. Prunes ay kilala rin bilang natural na lunas sa constipation dahil sa taglay nitong fiber at natural na laxative. Yung flaxseed ay mayaman sa fiber at omega-3 fatty acid. Maaari itong idagdag sa smoothie, sa yogurt, or cereal. Ang mga gulay mo dapat ay mayaman sa fiber. Siguraduhin mo, isama mo iba't ibang uri ng gulay sa iyong dieta. Simple lang po yung mga talbos ng kamote, mga pechay, ganon. Tapos yung mga okra, no? Lutuin mo siya, hindi po yung matigas, di ba? Yung sitaw, yung talong, mga cauliflower, at saka mga lettuce, yan. Yan po'y mayaman sila sa fiber. Ang mga prutas naman, tulad ng mansanas, peras, mayaman din sa fiber. Papaya, saging saba. Dahan-dahan po ang pagdagdag ng fiber para maiwasan po yung gas. Kasi minsan pag marami kang pinagsama-samang gas at prutas, nagfo-form ito ng gas, kaya dagdagan mo ng fiber sa iyong dieta ng paunti-unti at pag-inom po ng tubig. Kasi kapag kulang ka sa tubig, tapos marami kang fiber na nakain, mag-i-stack lang yung sa bituka mo. Ang fiber, ina-absorb niya yung tubig. Para sa ganon ay malambot ang dumi mo
at pampadulas, mailabas mo yung dumi mo. Yung pag-inom po ng sapat na tubig, mahalaga yan sa pantunaw ng fiber at pampalambot ng dumi. Kung meron kang anumang condition sa kalusugan tulad ng nakasabi mo, heart disease, chronic kidney disease, stage 3, meron ka pang heart problem, ay maganda kumonsulta ka sa doktor mo sa pamamagitan po ng pagdadagdag fiber sa pagkain mo at pag-inom sapat na tubig at tapos makipag-usap ka sa doktor at para ikaw ay kanyang magabayan. Meron tayong crystal oil, ito'y klase ng essential oil ito, no? Nakakapag-alis ito ng kabag, sakit ng tiyan, nakakatulong sa pang-alis ng sakit ng tiyan, pananakit ng katawan. Kaya kung mayroon kayong arthritis, masakit ang ulo mo, pampabuti din ito ng tulog. Ang amoy ng crystal oil natin, yung aroma niya, nakaka-relax, pampatulog, at pang-alis ito ng bara sa ilong. Ito'y nakakabuti sa mabuti mong paghinga. Giginhawa din yung tiyan mo, makakalmante yung digestive system mo, giginhawa ka sa inyong gas at bloating. Masakit ang tiyan, nakakatulong din ito sa pagkontrol ng pagsusuka. Pangontrol din ito sa lamok. Hindi gusto ng lamok ang amoy niya na itataboy niya. Kaya makakalis ng pangangati mula sa kagat ng lamok. Meron din tayong activated charcoal. Ito'y pantanggal ng ito'y itim na pulbos ito. At ito'y galing sa kahoy, unang nyog. Ito'y ginagamit na medisina. May iba't ibang benepisyo ito. Ito po'y pampaalis ng pamamaga sa ating bituka, pangalis ng kabag, pansipsip ito ng kabag at saka toxin sa bituka. Meron siyang antibacterial property, pumapatay ng uri ng bakterya sa digestive system. Gamot ito sa pagkalason. Ito rin po'y gamot po sa overdose sa gamot, pagkontrol ng diarrhea. Maring sumisipsip ito ng excess na likido sa bituka, tumutulong para makontrol ang pagtatae. Pampabango ng hininga, ito po'y maaaring sumipsip ng bacteria toxin sa bibig. Makakatulong para mawala ang bad breath mo. Nasabi mo kanina, meron kang mga probiotic. Ang probiotic, tulad ng yogurt, kumain ka niyan, kimchi, Yakult, kefir, ay makakatulong para ma-regulate ang digestion mo at makakatulong ang probiotic sa constipation. Ano po ba yung probiotic? Ito yung mga buhay na microorganism. Pag kinain mo ng sapat na dami, magbibigay ito ng benepisyo sa kalusugan mo. Nakakatulong ito para mapanatili ang balanse ang gut microbiota, mahalaga para sa digestion at immunity at pangkalahatang kalusugan. Mabalanse ang bakterya sa bituka, ang probiotic ay nagpapakilala na ito'y kapakipakinabang yung mga good bacteria sa bituka. Mababalanse yung good bacteria para maging mag-ayos ang digestion mo at maiwasan ang constipation. Merong Indonesian food na tempe, ito'y fermented soybeans, kombucha, isang fermented na tea drink, miso, isang, di ba, mahilig tayo sa miso soup, di ba? Mga sinigang sa miso, ito'y fermented na soybeans. Maganda ito sa constipation, pampalambot ng dumi yan. Kaya mga probiotic ito, nakakatulong sa pampalambot ng dumi at sa paggawa ito ng short chain fatty acid, makapagdagdag sa nilalaman ng tubig sa dumi. Pampabuti ito sa paggalaw ng bituka mo. Ang probiotic ay nakakabuti sa gut motility, paggalaw ng kalamnan ng iyong bituka. Tumutulong para itulak ang dumi. Kaya ang magandang pinagmumulan ng probiotic, nasabi ko po yung yogurt, yung Yakult, ito yung mga buhay at active na culture. Kefir, isang fermented na inuming gatas na katulad ng yogurt. Kaya ito pong mga fermented na, yung kimchi, isang Korean na fermented na repolyo na pagkain, miso, fermented na soybeans, no? At ang mga pickles, mga fermented pickles, atsara, pwede yun.
labanos. Kaya pwede kang umiinom ng mga probiotic supplement, pero maganda po, mag-ipag-usap sa doktor, mahalaga isa lang alam mo ang payo niya. Hindi lahat kasi ng probiotic ay pare-pareho, may iba't ibang strain ang probiotic, may iba't ibang epekto. Pinakamabuting makipag-usap ka sa doktor mo o kaya sa isang registered dietitian upang mahanap ang tamang probiotic para sa iyo. Magsimula ka ng dahan-dahan, maliit, tapos unti-unting dagdagan para maiwasan po yung digestive upset. Maring tumagal ng ilang linggo upang makita mo ang buong benepisyo ng probiotic, pero sa pamamagitan po ng pagsama-sama ng probiotic sa iyong pagkain at malulusog na gulay, pagkain, mga high fiber diet, pag-inom ng tubig, ay makakabuti ito sa kalusugan ng bituka mo at giginhawa ka mula sa constipation mo. Paalala po sa lecithin, ito'y para sa utak. Ang lecithin, ito'y magandang sangkap na ito po'y nagpapasigla sa kalusugan ng ating utak. Ito'y kapakinabangan sa production po ng mga neurotransmitter na mahalaga para sa memory, sa ating pagkatuto, control, at sa pamagitan po ng lecithin, makakatulong sa ating cognitive function. At ang cell membrane natin, kasama po yung utak, tumutulong sa pagpamanatili ng integridad ng membrane. Kaya nga po, very potential po ang lecithin, minumungkahi ito para maiwasan ng Alzheimer disease, mga dementia, at pagiging ulyanin. Available po yan sa amin. Ganon din po yung calcium, magnesium, mineral po ito na pampalusog ng buto, ng kalamnan. Ang calcium po ay pang-control po, para magkaroon ng good contraction yung muscle. Tumutulong po ito para mag-relax ang kalamnan, yung magnesium, para pumipigil sa pulikat. At para maiwasan ang osteoporosis habang tumatanda tayo, ang ating mga buto humihina, ay nagkakaroon tayo ng osteoporosis, nagiging manipis yung buto natin, kaya pag na-aksidente tayo, nababali agad tayo ng buto. Para lumakas ang buto natin, maiwasan natin ang fracture, ay kailangan meron tayong sapat na calcium, magnesium. Ito'y supplement, manatili yung ating lakas ng ating buto. Kasi habang tumatanda tayo, humihina ang ating buto at tumutulong ito para masarap ang ating tulog, para makatulong sa pag-relax ng ating muscle. Masarap ang ating tulog. Kaya itong ating pong calcium, magnesium, ito po'y nakakabawas din ito ng stress. Pag kulang ka ng magnesium, naugnay ito sa taas ng stress at anxiety, no? Yan po, yung available yan sa Patnubay. Kung gusto nyo magpa-deliver, i-chat nyo lang ako. Alam mo, ang pag-exercise, nakaka-stimulate ng bowel movement. Yung regular na paglalakad, panlaban yan sa constipation. Kasi pagka naglalakad ka, ay yung physical activity na-stimulate yung muscle sa bituka para itulak yung dumi, no? Parang gentle massage yung bituka pag naglalakad ka. Ang exercise, ito po'y nag-i-improve ng bowel movement at nag-i-improve ng flow ng dugo. Ang exercise, yung flow ng dugo sa digestive system mo, tumutulong ito para maging healthy, maiwasan mo yung colon cancer. Kaya pong mga 10 to 15 minutes na paglalakad, araw-araw, makakatulong po itong mga activities na to, maganda rin to sa puso mo. Yung mga yoga, malaking tulong po yan, nakaka-stimulate ng digestive system mo. Magsimula ka muna ng dahan-dahan, regular exercise, pagkatapos po, drink plenty of water before, during, and after exercise para ma-prevent ang dehydration. Kaya kung nakakaranas kayo ng pain o discomfort, tumigil ka muna at magpahinga, pero be consistent ang regular exercise. Mga 30 minutes, malaking tulong ito. Kaya po, ito pong lactose at saka metamucil, ito po ay isang uri ng laxative dito. Ang mga osmotic laxative, tulad nga ng sinabi mo,
ay kailan po irekomenda ng doktor yan. Mga stool softener, ang mga stool softener tulad po ng yung sodium, yung docusate sodium, makatulong upang gawing malambot ang dumi mo. Ngayon, maraming ba't ibang uri ng laxative, pero itong laxative na to ay dapat reseta ng doktor. Pwede pa itong mag-cause ng serious problem. Ang constipation, ito po ay simptoma ng maraming medical issue. Kaya kapag diabetic ka, pag meron kang hyperthyroidism, ang komplikasyon niyan ay constipation talaga. Pag naglalaxative ka, baka po ito'y habit forming yan. Pagka hindi ka uminom ng laxative, lalo kang magko-constipate. Napakahirap po, mawawala na po yung normal na galaw ng bituka nyo. Kaya pagka nagkaroon ka ng interaction sa ibang medication, ang laxative maaring nagkakaroon po ng interaction sa ibang gamot na iniinom nyo. Nagkakaroon po ng harmful side effect. Kaya nga po yung pag-inom mo ng mga lactulose, saka yung metamucil, isang uri ng sugar yan na stool softener, ito na-consider na safe naman yan. Kaya lang minsan nagkukos ng kabag. Yung metamucil naman, ito'y bulk-forming laxative, nagdadagdag ng fiber sa dumi mo. Importante rin talagang uminom ka ng tubig pag magte-take ang metamucil. Nag-worsen ng constipation pag kulang ka sa tubig. No? Ito po kasi isang osmotic laxative na kumukuha siya ng tubig sa ating bituka. Nagpapalabot ng dumi to. Kaya dapat, kung meron ka ng chronic constipation, kailangan mo na medical supervision. Iwasan mo yung self-medication, yung constipation, pag nagpatuloy po ito, tapos hindi naman nag-work, yung iniinom mo ngayon, yung lactulose, saka yung metamucil, hindi nag-work, nire-recommenda po na dapat ay meron kayong tamang management, no, galing sa doktor nyo. Kaya nga po yung healthy bowel habits, no, combination ng adequate na hydration, high fiber diet, exercise, stress management, ito po ay supervision ng iyong doktor. Alam mo yung vitamin C, pampalakas ng ating immune system yan, may kakayanan nito para palakasin ng ating resistensya, protektahan tayo, labanan ng infection at sakit tulad ng sipon at trangkaso. Ito rin po ay makakatulong para protektahan tayo sa damage ng mga free radical at ito rin po ay nakakatulong panlaban ng cancer, sakit sa puso, Alzheimer disease. Madaling gumaling ang sugat mo kasi tumutulong ang vitamin C sa pagbuo ng collagen, isang protina na nagpapagaling ng sugat at nagre-repair ng mga tissue at nagpapanatili ng tibay ng ating balat. At ang vitamin C po, para makaiwas tayo sa katarata, mag-take po kayo ng regular na vitamin C para makaiwas ka rin sa sakit sa puso. Ayon sa pag-add ng vitamin C, nakakababa din ng blood pressure, na-improve ang blood flow, makakatulong sa pag-iwas sa sakit sa puso, pag-iwas sa cataract, no? At lalo na po kung sasamahan nyo ng Super B Complex, sabay mo silang inumin kasi pareho silang water-soluble vitamin C. Inumin mo sa umaga, 30 minutes bago ka mag-almusal. Bagamat ang yung Super B Complex, mayroong specific role yan. Pero mayroong benepisyo ang Super B Complex, energy production niya kasi meron siyang B1, B2, B3 at niacin, B5, B12. May mahalagang papel yan, makatulong para labanan ng pagkapagod, maging aktibo tayo sa ating pamumuhay. Ang family po ng B Complex, nasa Super B Complex, mahalaga yan sa malusog na utak, sa nervous system, sa maayos na memorya, at sa ating mood. Ang Super B Complex, ito'y nakakatulong po ito para gumanda ang tubo ng buhok at kuko at balat at sa kalusugan din ng ating puso. Kaya nga po, ito po yung maganda sa mga may sakit sa puso, sa mga mental health problem, para sa gano'n kung meron kayong depression at anxiety at sa mga buntis, para makatulong ito para mababa ang birth defect, no? Pag buntis ka, maganda po ang Super B Complex. Kaya po para sa inyo na meron kayong heart problem at diabetes,
ay kailangan po iwasan ng caffeine. Kung may kidney disease ka, iwasan po ang sobrang pag-inom ng tubig. Dapat iwasan tumaas ang potassium at phosphorus. Kung meron kang GERD at hiatal hernia, iwasan ang inumin yung nakakatrigger sa acid reflux tulad ng kape, soft drinks, alcoholic beverages. Uminom lang kayo ng tubig. Kaya kung may hypothyroidism ka, dapat meron kang regular na pag-inom ng thyroid medication at pumunta ka sa endocrinologist para sa tamang management. Kaya nga po, kailangan po ay meron kayong, dahil meron kang multiple health condition, mahalaga na kumonsulta ka muna sa doktor bago subukan ng anumang bagong gamot o supplement. Kailan ma-monitor ka, subaybayan ang iyong mga sintomas, i-report agad sa iyong doktor kung may pagbabago, pag lumalala ang constipation nyo. Ang tamang management po kasi sa iyong condition, nangangailangan ito ng coordination sa iyong doktor. Makasigurado ka at saka lifestyle changes para hindi sila magkasalungat. Yung ating pong omega-3 fatty acid, pampababa ito ng presyon ng dugo, ito po nakakatulong po ito para bumaba ang presyon ng dugo, mawala ang bara sa ugat, at ito po ay anti-inflammatory properties, mabawasan ng pamamaga sa mga dalugyan ng dugo, makatulong sa pagbaba ng presyon ng dugo, at ito rin po ay isang essential fatty acid na ito para maging flexible ang ating mga ugat, maiwasan natin magbara. Ipaalam po ninyo sa akin ang inyong pangalan at address at CP number ninyo kung gusto yung pa-deliver nitong ating mga health products, no? Ipa-deliver po natin yan sa rider, cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts, sabi sa Psalms chapter 1, verse 1, mapalad ang taong matuwid, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama, o sumusunod sa mali nilang halimbawa, at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng mga likong pag-iisip. Hindi sila tumatayo sa daan ng makasalanan. Hindi sila naupo ba sa upuan ng mga nunuya sapagkat sabi sila ay pinipili nilang sumunod sa utos ng Panginoon. Kaya nga po, ang taong masasama ay may wakas, subalit ang taong mabubuti ay merong bantimpalang matatanggap sa Diyos. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos at sumatin. And God bless us all.